So, ngayon mga sangkay, pag-uusapan po natin itong matinding pasabog ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansang Pilipinas na ngayon mga sangkay, kinaiinisan po ito ng mga dilawang DDS pero dapat po itong malaman ng sambayan ng Pilipino. Pag-usapan po natin. Yo, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid Sangkay? I hope that every one of you guys ay safe sa araw na ito. At ito nga po mga Sangkay, pag-uusapan po natin ngayon ang matinding pasabog ng ating pamahalaan na kung saan ito po ay first time nangyari mga Sangkay. Malalaman nyo ngayon, okay? Malalaman nyo ngayon kung paano naabot ng pamahalaan ngayon yung napakamurang bigas, mga Sangkay. Hindi pa po natin pinag-uusapan yung 20 pesos. Pero sige, mga Sangkay, isingit na rin po natin kasi tatlong bagay itong nangyayari ngayon. Mayroon pong 20 pesos na bigas na nagsisimula na nga po doon sa Visayas. Mayroon din pong 29 pesos per kilong bigas mula naman po sa Kadiwa Store. At mayroon pong mababang presyo ng bigas sa mga palengke ngayon mga Sangkay na mabibili. Na malayong-malayo na po yung narating niyan kumpara sa mga unang mga nagdaang administrasyon. At for the first time, nangyari po ito sa pamahalaan na pinangungunahan ni Bongbong Marcos. Pag-usapan po natin yan, but anyway, before we start guys, pag-subscribe yung ating YouTube channel, ayan po, tayo ay 1.49 million subscribers na. Ilang tulog na lang mga Sangkay, no? 1.5 million subscribers na po tayo. So thank you so much for supporting. Salamat sa inyong walang sawang suporta. Alam nyo, hindi po natin mararating ito mga Sangkay kung, syempre, unang-una, kung wala po ang tulong ng ating Lord at wala po kayo mga Sangkay, dahil magmumukha tayong tanga dito kung salita ako ng salita tapos wala naman nanonood. So, thank you so much guys. So, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming pamilya ng mga solid Sangkay, ang gawin nyo lamang, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. At eto na nga po mga Sangkay. Pag-usapan na po natin. Ano nga ba ang dahilan? Ano ang rason ng pagbaba ng presyo ng bigas sa mga palengke? At bakit umabot pa po sa 20 pesos? Na mauuna po sa Visayas, no? At nationwide po yan mga Sangkay. Pero ang una po munang bagsak doon sa Visayas. Dahil lahat ngayon mga Sangkay, pinoproseso. At magugulat po kayo mga Sangkay kung papaano ginawa ito ni Bongbong Marcos. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat naghintay lang po talaga muna. Kasi yung iba kasi nagmadali, di ba? Sabi nila, budol, bakit daw hindi naabot yung pinakamababang presyo ng bigas? Samantalang ito yung kagustuhan ng pamahalaan natin. O isa sa mga pangarap ni Bongbong Marcos na isiniwalat during the campaign season. Ngayon, mga Sangkay, ito ang dahilan talaga. Kasi yung iba, di ba, nagdududa. Sabi nila, mag-i-election daw kasi, kaya bumababa. Guys, ulitin ko hindi po magsasakripisyo yung mga negosyante pabagsakin yung presyo ng bigas dahil lamang po sa eleksyon. Wala pong ganun. Tandaan po natin, mga negosyante yan, hanggat maaari, kailangan nilang kumita ng malaki. Kaya nga po, dumadating sa punto na maging yung binibili nilang bigas o palay sa mga magsasaka, ibinabarat. Kasi gusto po nilang kumita. Kaya hindi po ako naniniwala sa sinasabi nila na dahil lamang po maging eleksyon. Wala pong ganun. Sino ba naman ang negosyante na susugal dahil sa eleksyon, papayag siyang malugi yung kanyang negosyo? Diba? Ganun lang. Common sense lang mga Sangkay. Napakadali lamang po niyang intindihin. Ngayon, eto na. Pag-usapan po natin. Ano nga ba talaga ang pinakaugat, pinakadahilan ng lahat ng pagbaba ng presyo ng bigas? Kasi first time yan nangyari. Lahat ng mga naging presidente, mga Sangkay, wala po nakapagpababa ng bigas. Ng presyo ng bigas. Bakit? Kasi nga po may alam nyo yung parang may momentum po talaga na taon-taon tumataas. Diba? Bawat presidente, sino ba namang maaalala nyo mga Sangkay na presidente na, halimbawa na lang, mula 20 pesos na bigas, biglang ginawang 5 pesos. Yung mga unang mga namuno. Diba walang ganun? Ngayon si PBBM, from 60 pesos, more than 60 pesos or 70 pesos, ginawa niya pong umabot na lamang po ng 30 pesos mahigit. From 30 pesos, ito hindi po yung 20 pesos ang pinag-uusapan pa natin.
yung mababang presyo pa lang na bigas sa mga palengke na mabibili. Mula 30 pesos hanggang 40 pesos up to 50 pesos. Ganyan po yung bigas ngayon. Pero madalas, 30 to 40 pesos mahigit yung bigas ngayon. Ngayon, ito yung reason, mga sangkay. Magugulat kayo sa ginawa ni BBM. Maraming nagtatanong, paano daw napababa ni PBBM ang presyo ng bigas? Oo, dati parang imposible pero ngayon, nagbubunga na ang mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Dire-diretso muna natin panoorin to, saka tayo magkomento, mga sangkay. Ito lang naman mga kababayan ang rason kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. Una, si PBBM ay namahagi ng mga makabagong makinarya sa ating mga magsasaka mula sa traktora, mechanical dryers at combined harvester para mas mapabilis at mapagaan ang produksyon ng palay. Mismo. Pangalawa, namigay din ang Pangulo ng high-yielding seeds at fertilizers sa mga magsasaka kasabay ang Soil Health Program para mapalakas ang ani at kalidad ng ating bigas. Pangatlo, nagtayo si PBBM ng mga solar-powered irrigation projects na nagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na patubig kaya kahit tag-init, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Pang-apat, nagtayo din ang Pangulo ng mga modernong rice processing centers para siguraduhin ang kalidad ng bigas at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ilan lamang ito sa mga programang isinulong ni PBBM na nagpatibay sa rice industry ng Pilipinas at nagresulta sa pagbaba ng presyo ng bigas. Maraming salamat, PBBM. You see? Nag-gets ba, mga sangkay? Nakita nyo ang ginawa ng Pangulo. Alam nyo, tinuro na natin to sa live, mga sangkay. Masyado lamang pong klaro dito kasi wala nang mahaba pang komento eh. Kumbaga, nilatag na ang lahat, mga sangkay. Lahat ng ito, hindi po biglaan nangyayari. Okay? Lalong-lalo na po yung program, yung sistema, yung planning, hindi po yan ura-urada. Tandaan nyo, lahat ng ura-urada, lahat ng mabilisan, napupurnada. Okay? Napupurnada yan. So, lahat pinaplano. Walang isang kumpanya, mga sangkay, na naging successful ng mabilisan. Wala pong ganun. Lahat nagsisimula, step by step, nasa proseso ang lahat. Huwag po tayo maniwala na isa-isang idlap lang, gaganda na ang buhay ng mga Pilipino. Walang ganun. Ang paglago ng ekonomiya, ganun lang din yun. Ang pagyaman ng Pilipinas, hindi po sa isang idlap. Yumaman ang China, hindi po sa isang idlap. Yumaman ang Singapore, hindi po sa isang idlap lamang. It takes time, it takes process, mga sangkay, planning, strategy, and system. Okay? Sistema ang isa sa pinakamahalaga po talaga sa lahat. Ngayon, ito ang ginawa ni PBBM. Ulitin natin, magkomento po tayo step by step. Maraming nagtatanong, paano daw napababa ni PBBM ang presyo ng bigas? Okay? Oo, dati parang imposible pero... Correct. Dati parang imposible, di ba? Even former President Rodrigo Duterte, di po niya nagawa yon. Bago yung pandemic, magkano yung bigas? 70, umabot pa po ng 80 pesos per kilo. At that time, wala pang pandemic. Nung dumating yung pandemic, lalong lumala, mga sangkay. Pero ang kinagandahan noon, may mga libre at that time mula po sa government. Ngayon, ituloy natin. Paano bumaba ang presyo ng bigas? Pero ngayon, nagbubunga na ang mga proyekto ni Pangulong Marcos Jr. Ito lang naman mga kababayan ang rason kung bakit bumaba ang presyo ng bigas. Okay? Una, si PBBM ay namahagi ng mga makabagong makinarya sa ating mga magsasaka mula sa traktora, mechanical dryers at combined harvester para mas mapabilis at mapagaan ang produksyon ng palay. Okay. Ito yan ha, mga sangkay. Namahagi si PBBM, mga libre na mga equipment, new equipments, mga sangkay, modern and advanced na mga kagamitang pangsaka. Buong Pilipinas yan. Maraming hindi nakakaalam niyan, mga sangkay. Pero tanging matalinong tao lamang ang makakagawa niyan at may alam sa agrikultura. Okay? Ako, dati po akong anak. Actually, hanggang ngayon, anak po talaga ako na magsasaka. Kasi up to now, nagsasaka naman po talaga yung family ko. At ako, mga sangkay, mayroon din po akong mga lupa na sinasakahan. So, alam ko to mga sangkay kung gaano kahalaga pagdating sa produksyon. Ang kinagandahan kay PBBM ngayon, gusto niya maging advanced ang technology ng pagsasaka. Kasi sobrang late na po tayo eh. Yung ibang mga bansa, hindi na po kalabaw yung ginagamit, kundi mga equipment na advanced, modern technology na pangsaka. Kaya mabilis nakakapag-produce ng bigas at iba pang mga produkto galing sa kanilang
bansa. Ngayon, ito ha, mga modern equipments, maliban dyan, ito pa. Pangalawa, namigay din ang Pangulo ng high-yielding seeds at fertilizers sa mga magsasaka kasabay ang Soil Health Program para mapalakas ang ani at kalidad ng ating bigas. Ngayon, isa pa yan. Ngayon, para po sa inyong kaalaman, ginawa po ni PBBM libre ang fertilizer, abono, mga sangkay, at mga seeds. Yung mga seedlings, mga sangkay, yung mga tinatanim mismo. Hindi na po nila binibili. Nasa kanila na yun kung bibili yung mga magsasaka. But provided na po ngayon ng government, mga sangkay. Sa madaling sabi, pinagaan ni PBBM ang lahat. Alam niyo yung abono pa lang, kag bibili sila sa market, sobrang mahal niyan. Sako-sako kasi ang binibili dyan eh. Kasi ipapampataba yan sa lupa, mga sangkay. Para po mas mayabong ang ani, mas marami ang ani. Ngayon, ang ginawa ni BBM, pinrovide niya sa mga magsasaka. Maliban pa po yan sa mga cash na tulong sa mga magsasaka para po mapagbuti ang kanilang mga pananim. Ganyan ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga sangkay, napakaganda? O ito pa, maliban dyan, libre, di ba? Bumabaha ng suporta ng abono, mga sangkay, at marami pa pong iba. Ito pa. Pangatlo, nagtayo si PBBM ng mga solar-powered irrigation projects na nagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na patubig. Kaya kahit tag-init, tuloy-tuloy ang pagtatanim. Pang-apat. Ayan na ha. Yung irrigation, mga sangkay, mga daluyan ng tubig, gaano kahalaga yan? Pinakamahalaga yan sa isang pananim. Dahil kung walang tubig, masisira ang mga pananim. Pero ngayon, ang ginawa ni BBM, high-tech na ngayon, mga sangkay. May mga solar na po. Diba? Nag-provide ang government ito sa mga malalawak na sakahan po ito. Pin-provide ni PBBM yan. Tapos, ito po yung nagpapadaloy ng tubig papunta sa mga sakahan. Hindi po ba ganyan po ang modern ngayon ang agrikultura natin? Wala pang 3 taon yan, mga sangkay. No? Almost 3 years pa lang, si PBBM na namumuno sa Pilipinas. How much more kung aabot po ng 20 years ang Pangulo? E di ang Pilipinas po natin, yayaman kung ganun. Kasi sabi ko nga sa inyo, matalinong presidente. Ngayon, eto pa mga sangkay. Ito pa ang malupit na ginawa ni BBM na ikagugulat ninyo. Ang pagtatanim. Pang-apat, nagtayo din ang Pangulo ng mga modernong rice processing centers para siguraduhin ang kalidad ng bigas at mabawasan ang pagkalugi ng mga magsasaka. Ilan lamang ito sa... Okay, nagtayo ng mga rice processing centers, modern, mga sangkay sa buong bansa. Marami yan. Nasa 150, madadagdagan pa ng almost 100 another rice processing centers sa buong bansa. Isipin nyo kung gaano kahalaga yan. Ang mga magsasaka hindi na po malulugi dahil gobyerno mismo ang bibili sa kanilang mga ani. Yung mga palay nila. Yung gobyerno, mga sangkay, umaabot po ng... Mahal yung bili ng government kumpara sa mga private. Kasi pag mga private businesses ang bibili dyan, mga sangkay, sobrang barat na eh. Hanggat maaari, makikipagtawaran yung mga lokong yan eh. Pero yung government po natin, ginawa ni BBM, eto may mga rice processing centers. Dito nyo na dadalhin yung mga palay. Ang malupit dito na hindi pa nasabi, si PBBM din po ay bibili ng mga truck. Provided din po ng government. Kapag may ani na sila, isasakay na lamang po doon, dadalhin na po sa mga rice processing centers. First time yan nangyari, mga sangkay. I just remember, during the time of former President Ferdinand E. Marcos, mga sangkay, meron po tayong FTI, yung Food Terminal Incorporated. Doon po dinadala lahat po ng mga produkto galing po sa mga magsasaka. At halos ito po yung pwede nating maihalin tulad ngayon. Kaya nga lang ngayon, mga sangkay, ginawa ni PBBM sa mga probinsya na po ito, mga provinces. Provide na po niya yung mga rice processing centers. Kaya naman hindi na po tayo magtataka. Bakit namura ang bigas? Ngayon, isipin niyo, mga sangkay, ito, yung kamurahan ng bigas ngayon, mapapamura ka rin. Mapapamura ka rin talaga sa, 30 to 40 plus pesos na bigas per kilo. Sa buong bansa po ito, mga sangkay, nangyayari. Kahit pumunta kayo sa palengke, makakakita kayo ng 30 plus na bigas. Mayroon din pong 29 pesos na bigas per kilo. Sa Kadiwa store naman yan. Mayroon pong 20 pesos bigas per kilo na, mga sangkay, nagsisimula na ngayong araw doon sa Visayas. O, diba? Saan ka pa? Matalino kasi presidente natin. Alam niyo yung iba kasi, hindi lang po talaga naghintay. Masyado pong atat at naniwala sa mga fake news. O, diba? E di mas magaan yung buhay natin ngayon.
Alright, well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Tandaan nyo guys, ano pa lang to? Wala pa po tayo sa exciting part. Nagsisimula pa lamang po itong mga sangkay. Dahil lahat iprinoseso. Alright? Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. Ngayon din, mga sangkay, pagkatapos nyo pong mapanood ang ating vlog ngayon. Alright, ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.